Lucas 4:16 hanggang 28. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. So malamang ito na natin na basa na natin, kaso wala namang masama kahit ulitin natin para lang proper. Ngayon lang kasi natin dito. Saka mas maganda yun. Ang salita ng Diyos ay hindi pinagsasawaang basahin ng paulit-ulit. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazaret. Basahin natin ang aklat. Lucas 4:16 hanggang 28. Pumunta si Jesus sa Nazaret, ang bayan kung saan siya lumaki, gaya ng sinagoga. Gaya ng kanyang nakaugalian. Pumasok siya sa sinagoga ng araw na iyon, ng araw ng pamamahinga. Tumayo siya upang bumasa ng kasulatan at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ito sa dakong kinasusulatan ng ganito. Ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa akin, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mahirap ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y malaya at sa mga bulag sila'y makakakita. Sinugo ako upang palayain ang mga inapi at upang ihayag ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Inirolyo niya ang kasulatan at isinauli sa tagapag-ingat at siya'y nakaupo. Nakatitig sa kanya ang lahat na nang nasa sinagoga at sinabi sa kanila, ang katagang ito na inyong narinig ay natupad na ngayon. Pinupuri siya ng lahat at humahanga sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Hindi ba ito ang anak ni Jose? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tiyak na sasabihin ninyo sa akin ang kasabihang ito, manggagamot. Gamutin mo muna ang iyong sarili. Marahil sasabihin pa ninyo, gawin mo rin dito ang iyong sariling bayan. Ang mga nabalitaan naming ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan ninyo, walang propetang kinilala sa kanyang sariling bayan. Ngunit sinasabi ko sa inyo, maraming byuda sa Israel noong panahon ni Elias nang hindi umuulan sa loob ng 3.5 taon at nagkaroon ng tagutom sa buong lupain. Subalit hindi pinapunta ni Elias sa kanino man sa kanila, kundi sa isang byuda sa Sarepta sa lupain ng Sidon. Sa dami-dami ng may ketong, sa dinarami-dami ng may ketong sa Israel noong panahon ni Eliseo. Wala ni isa mang pinagaling at nilinis maliban kay Naaman na isang taga-Syria. Nagalit ang lahat ng sinagoga nang marinig ito. Nagsitayo sila at itinaboy siyang palabas papunta sa gilid ng bundok na kinatatayuan ng bayan upang ihulog siya sa bangil. Ngunit dumaan siya
sa kalagitnaan nila at umalis.